Welcome back sa aking channel. So ito, mayroon tayong tanggap ngayon na Devant Smart TV frameless. So doon sa mga gustong magpagawa ng kanilang mga appliances na malapit sa area ko, PM lang po. So yung model niya 50 UHD 202. So 50 inches mga bro. Bali ang nangyari daw dito, sabi ng ating customer, ay bigla na lang daw nawalan ng display. So bali ano daw to mga bro, 2 taon na ginagamit. So first time pa lang tong mapagawa. So ito yung kanyang T-con. Bali nasa ilalim kanina ng kanyang mainboard. So yung T-con na to ay ito yung hindi siya naka-built-in sa T-con yung kanyang level shifter. So yan yung kanyang DC-DC, yan naman yung MCU ng T-con. Yung kanyang level shifter nasa source board. Naka ano siya, separate. So ayan. Bali dalawa yung kanyang level shifter. Kaya yung board, yung ano na to, yung TV na to, kapag nag-blocking kayo, pwede nyo i-block yung left, pero dun sa right, same lang din yun sa left. So magba-voltage checking tayo kung normal ba yung mga voltahe. So ayan, bali doon tayo sa kanyang ABDD. Ayun, pumalo lang siya ng 0.9 and then bumagsak. So wala siyang ABDD, nagpro-protect siya. Kanyang BGH. Ayun oh. Makikita naman na may lalabas sana na voltahe, pero hindi na magre-register doon sa ating tester kasi nagpro-protect na. So ang gagawin natin, maghahang tayo ng flex. So hang lang natin itong nasa left side. Okay, abang na natin yung ating tester. Ganun pa rin, nagpro-protect pa rin yung kanyang DC-DC. So balik natin yung ating nahang na flex sa left side. And then ihang naman natin yung ating right side. So pag nahang na natin itong right side, kasali na din natin dyan na nahang yung ating level shifter na dalawa. So abang na tayo sa ating BGH. Ayun, lumabas na si BGH. So ibig sabihin may problema sa ating right side. Lumabas na din si ABDD. Saka yung ating negative 7. So ang gagawin natin ngayon, mag-focus tayo dito sa right side. Ayan lang, dito sa ating right side, hindi natin alam dito kung ang nagloloko yung right side ng panel or yung protect circuit ng ating panel. Kaya ito, sa left side, pag nag-blocking tayo dito, same lang din yung blocking dito sa right side kasi yung DC-DC or yung level shifter nasa right side na source board natin. Kaya pag nagbablock tayo sa T-con, yung left side at saka right side, same lang yung blocking nila. Kaya ang gagawin natin dito, magde-disable tayo ng signal dito sa ating dulo. So may mga 0 ohms resistor naman dyan. So unahin natin dyan yung LC1, LC2 natin. So ito yung kanyang LC1. So 0 ohms resistor yan.
So, kahit na tanggalin na natin, kagandahan lang yan pag ganyan na 0 ohms resistor. Kahit jumper mo na lang pagbalik. So, natanggal na natin yung LC1, yung LC2 niya dito sa gitna. So, tatanggalin din natin yan. And then, try natin kung hindi na nag-protect. So, yan. After nating matanggal, LC1, LC2, 0 ohms resistor. Balik natin yung ating right flex. And then, voltage checking ulit tayo. Ayun, bali, nahuli yung ating pagsukat. Dapat nakaabang tayo doon. Wala pa rin or nagpro-protect pa rin yung kanyang DC-DC. Ayan, wala siyang ABDD, BGH. So, susunod natin yung gagawin dito. Since nahang na natin yung LC1, LC2, subukan naman nating ihang yung kanyang mga clock. So, itong circuit pala na to, mapapansin nyo, meron siyang ST at saka reset. So, ito, kung nagtro-troubleshoot kayo dito na naghahang kayo ng kanyang mga clocking, doon lang kayo sa clock magtanggal ng resistor. Huwag niyong idamay yung ST at saka reset. Pero since ito naman nagpro-protect yung kanyang DC-DC, so pinagtatanggal ko na lahat yan. So ayan, papansin nyo, natanggal lahat from clock 1 to 8, LC1, LC2. Check natin kung magpro-protect pa yung kanyang DC-DC. So ayan. Okay, after nating matanggal lahat, voltage check ulit tayo. Check natin yung ABDD. Wala pa rin sa ABDD. So, anong problema nito? Natanggal na natin yung mga clocking doon sa right side. Protect pa rin. Ayan yung BGH 0.4. Ayan, yung kanyang negative supply kanina, wala pa rin. Pero yung kanyang 12 volts dyan, meron yan. Yung output lang ng DC-DC ang wala. Ayan, 0.4 pa rin yung ating BGH. Okay, baling gagawin natin dito na sunod ay babalik lang natin itong mga pinagtatanggal natin na resistor. So, since nawala na, jumper na lang natin yan mga bro. Lahat yan. So, ayan, bali ginamperan na lang natin lahat. LC1, LC2, clock 1 to 8. Yung kanyang reset. Lahat ng pinagtatanggal natin, binalik natin dyan. Ayan. So, 0 ohms resistor lang naman yung tinanggal natin, kaya pwede na yung jumper. Tapos, ang susunod nating gagawin dito, makikita nyo yung Q3 na transistor. Ayan. Tatanggalin natin yan mga bro, para ma-disable yung kanyang panel protect. Tapos, check ulit natin. So, ayan, after nating matanggal yung transistor Q3, ayan. Try ulit nating mag voltage checking.
So, yung pag-troubleshoot ng ganitong klaseng unit mga bro, ay may mga iba't ibang paraan ako dito na na-discover ko. Siyempre, i-share din natin paunti-unti pag may tanggap ulit tayo. So, ngayon, itong trouble muna na to, yung i-share natin. So, ayan. Abang na tayo sa BGH. Power on. Ayun, lumabas na. 27.8 si BGH. Paghang natin ng transistor, Q3, lumabas yung supply ng ating BGH. So, check nga natin kung may display. Ayun, meron siyang display mga bro. Meron siyang display. Ayan. Malinis naman yung kanyang display. Okay, ulitin natin. Para makita nyo yung kanyang para makita natin yung kanyang logo. Ayan. Ayun na, lumabas na si Diban. Pino naman yung kanyang display. Lumabas na din si Smart. Okay, dun sa mga bago pa lang sa ating channel, like, share, and subscribe. Pahit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga video. Ayan. Bali, lagyan na natin ng antena para makita natin yung kanyang display. Ayan na siya. So, okay naman mga bro yung kanyang display. Pero, i-observe pa natin to kasi merong problema to na lalabas. Kaya ang gagawin natin to, bali, i-burn test natin. Tapos, pag lumabas na yung problema niya, saka natin pagpapatuloy yung ating step na gagawin. Kasi kung minsan, pag binorn test natin to, double image, mag-flickering, magkakaroon ng lines. So, hindi pa to tapos. Bali, yun lang yung ginawa natin. So, ayan, after nating matesting ng mga kalahating araw. So, ayan na, lumabas na yung problema niya mga bro. Nagkaroon siya ng mga fine lines. Ayan. Saka may guhit doon sa... Pero makikita nyo dyan sa bandang taas niya. Taas yun kasi nakabaliktad yung ating unit. Pino naman. May mga half inch na pino. So, next na gagawin natin dito ngayon, hanapin natin yung kanyang LC1, LC2 dito sa label shifter. So, ayan yung kanyang LC1. Bali, ang tusok ko yan dun sa mga 0 ohms resistor. Ayan. Lipat tayo sa LC2. Ayan, magkatabi. So, tatanggalin natin yung 0 ohms resistor na naka-series dyan, papasok sa kanyang label shifter. So, bali, ito yung LC1, LC2. So, parehas na 0 ohms resistor. Okay, tatanggalin ko lang. Ayan, bali, after ko matanggal, nag-connect ako ng magnet wire dyan na connect din sa ating boost converter. Output ng ating boost converter. So, yung ating LC1, LC2 papasok sa ating LCD panel. Yung pang susupply natin doon ay yun ng ating boost converter. So, bali, fix voltage na siya. Hindi na yung nagbabago-bago na PGH, BGL. Tapos, i-adjust natin hanggang sa mapapino natin yung picture. So, sinadya ko lang na mahaba muna yung wire para
may tayo natin yung TV. At saka may adjust natin ng maayos. Pag nakuha na natin yung malinaw na picture, ay yun. Saka na natin yan i-fix yung ating boost converter. So, makikita nyo na yung kanyang setting ay nasa 27.5. So, bali, tataasan lang natin yan. Dahan-dahan. So, ayun. Pag-reach nyo ng 35, 36. Yung malinaw na display, yung nasa baba kanina, unti-unti siyang umaangat. Hindi nyo lang makita dun sa ano natin, screen kasi gumagalaw yung ating display. So, ayan, bali yung setting natin is nasa 38 na. 38 volt DC. So, makikita nyo dyan na pumino na yung kanyang display. Wala na yung hairlines kanina. Yan, pinong-pino na siya. So, yung mga ganito na paraan, pwede niyang ayusin yung double image, flickering, saka may lines, fine lines. So, ayan, bali na i-fix na natin yung ating boost converter. Ayan, bali connect siya sa LC1, LC2, papasok sa ating LCD panel. Okay. Sa mga bago pa lang sa ating channel, pa-like naman ng ating video, pa-share sa iba para makatulong. Saka pa-subscribe na din. Pa-hit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga video. So, ayan na si Devant Smart. Ayan, okay na siya. Pinong-pino, walang fine lines. Okay, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat. I'm walking alone the streets.